pabata na ng pabata ngayon ang hindi na tinitigasan. Dahil sa environment right now, at the same time, yung lifestyle po ngayon, nagbibisyo, naninigarilyo, umiinom, sobrang stress sa work, yun po yung mga cause ng erectile dysfunction. Erectile dysfunction ay isa pong problema ng marami sa ating mga kalalakihan. May gamot na sa erectile dysfunction. Ano yung pinaka nakakatawang comment na natanggap ninyo? 15 minutes pa lang, ang tindi, tapos kawawa yung girlfriend ko. Nagre-reklamo na si Mrs. Yung mga ganon Ay, siya. ganon? May mga ganon pong nakakatawang mga comments eh. Meet Leanne Dela Cruz, the inspiring CEO behind K Gold Beauty. A brand that has transformed the skincare industry with its high quality and effective products. Leanne has built K Gold Beauty into a brand recognized for its innovation, customer trust, and exceptional results. Her journey is a testament to perseverance, passion, and the power of believing in one's dream. And even though na wala kang erectile dysfunction, is po pwede kang bumili nito. Pwede po, boss. Kasi di ba meron yung mga times na nawawalan ka din ng mood, lalo na kapag overwork ka. What if kung yun talaga yung quality time nyo, hindi naman pwedeng ipagpaliban yun kasi obligasyon yun na mag-asawa. Hindi ko inaakala na ang may-ari ng mga nagte-trending na produkto na yan ay babae. Paano mo naisipan yan? Marami talagang kalalakihan dito sa Philippines na nangangailangan yan. Pero nahihirapan silang sabihin, nahihiya silang bilhin. So nung nag-online selling ako, nag-iisip ako, ano ba yung mga products na hindi mo mabibili face-to-face or yung offline, pero gustong-gusto mong bilhin online. Yung mga tao, syempre, hindi nila aaminin yung mga kalalakihan na kailangan nila yon. Naisip ko, itest ko nga, baka pumatok dito sa Philippines. Kasi lagi ko naririnig pag nagpupunta ako sa mga parang gatherings, inuman, kapag yung mga kalalakihan na yung nagkukumpul-kumpul doon, usually ganun po yung topic. Bakit ganun? Ang bilis ko nalabasan. Ano ba yung ginagamit mo, pre? Nag-i-eavesdrop lang ako. Parang, mga ganun palang usapan pag wala yung mga kababaihan or wala yung asawa. So, sabi ko nung naghahanap ako ng ano kaya yung papatok na ibibenta ko online. Nag-test ako, pero una, hindi pa po namin brand yon. Nag-i-import pa ako sa ibang bansa. And nagulat ako kasi parang pagkalis ko pa nun sa isang platform, bunuhusan na po kami ng orders. Anong pangalan ng brand specifically nitong male enhancer? Yung po. Ang naging problema lang kasi nun, syempre hindi mo brand yun. Hindi mo controlled yung quality niya. Naganap ako ng manufacturer na pwedeng bigyan kami ng mga specific na kailangan naming features. Sabi ko, mag-own brand na lang kami. Anong pangalan ngayon yung brand mo? Brusco Performax. Po pwede siyang topical, yung oil. Nag-start po kami sa oil lang, topical, and then delay spray kasi syempre kailangan nila ng complement nun. And then na-realize ko, marami din po naghahanap ng mga supplements like coffee, yung drinks, at saka yung mga capsules. So, yung coffee, yun po yung talagang ang gandang ibenta kasi everyday, lahat ng lalaki nagko-coffee. At the same time, hindi siya nakakahiyang dalhin. Example, may date sila ng partner niya, hindi niya iti-take yung capsule before the laban. Hindi siya nakakahiya. Unlike kapag coffee, titimplahin niya lang yung coffee, parang magkakape lang siya. Pero may hidden secret pala doon. Age bracket ng mga bumibili. Usually po, 30 years old and above po talaga yung bumibili. 30 years old, may problema na sa ano niya, importanteng info yan. Kasi kung nasa edad 30 ka na, paki-comment nga sa baba kung ikaw ay natindig pa ng ayos ang iyong manoy. Actually, boss, may mga 24 din na nag-order sa amin eh. Pabata na ng pabata. Tingin ko po kasi dahil sa environment right now, syempre yung stress, isa yan sa talaga nagkakos. At the same time, yung lifestyle po ngayon, nagbibisyo, naninigarilyo, umiinom, sobrang stress sa work. Yun po yung mga cause ng erectile dysfunction. Totoo ba yun yung sobra ng kasi cellphone nakakadulot din ng erectile dysfunction? Yes po, yung radiation. Noong una, boss, hindi din talaga namin ina-expect kasi yung parang targeting namin noon is 40 years old. Nagugulat na lang kami sa mga platforms. Ang dami po talaga nag-order, mga bata. Pabata na ng pabata ngayon ang hindi na tinitigasan. Yes po, boss. At saka dito sa Philippines kasi, ewan ko kung parang standard or yun na yung sukatan ng pagkalalaki. Kailangan hindi talaga sila napapahiya sa partners nila or yung mga kumpare nila. Kasi nga, pagdating sa usapan, yan talaga yung mga pinag-ausapan nila. Paano yung performance mo? Nakaka-perform ka na ba? Siyempre kapag wala kang ma-share dun sa usapan na yun, question yun sa pagkalalaki mo. Noong una kasi parang hindi pa namin ine-expect na open na talaga dito sa Philippines kasi parang feeling ko pagdating sa usapang sexual, sex, parang tabu pa siya sa Philippines. Pero na-realize ko, nagiging open na rin talaga yung mga Pilipino looking for mga products na mang-enhance sa kanila. Kasi gusto din nila talagang i-address yung mga issues na yan. Kasi sa ayaw at gusto natin, isa po talaga yan
sa factor kapag hindi mo talaga nabibigyan ng satisfaction yung partner mo. Isa yan sa factor kung bakit nagloloko yung partner mo, yung babae, naghahanap ng iba. Tingin ko, very important talaga yung product na to kasi hindi lang yung dahil sa pagkalalaki mo para sa ikakaganda ng pagsasamahan nyo ni misis or ng partner mo. Talagang napaka-importante rin na naglabas kayo ng mga ganyang klase ng produkto na nakakatulong na FDA approved. FDA approved po. Ano nangyari sa'yo sa buhay mo nung nilabas mo tong pampatindig? Nagulat po kami sa pangyayari nung nagbenta kami dyan. Kasi ang una namin mga binibenta is mga ibang consumables like hair grower. Nung tinest namin yun, talagang yung sales namin sobrang nag-increase po. Up to what extent? Ang dami na rin naging resellers kami kasi natuwa din sila sa product na, uy, walang ganyan na nabibili sa mga botika at saka hindi namin nakikita online. And then, nag-increase talaga yung benta namin kasi may dumating na point na nag-8 digits a month kami. 8 digits a month? Opo. Ang dami may kailangan niya sa Pilipinas? Tingin ko po, dun sa benta namin, hindi pa talaga namin natatap yung full potential niya. Kasi parang limited pa lang kami nagbebenta. Kami pa lang at saka few resellers. Kaya kung may mga magiging partners kami or resellers kami in the future, ito yung isang product na hindi lang siya yung seasonal product, it's a lifetime product siya. Kasi every year may tumatanda, every year may nakaka-experience ng ganyan. Kumbaga, isa siya sa evergreen product. And even though na wala kang erectile dysfunction, is po pwede kang bumili nito. Pwede po, boss. Kasi di ba meron yung mga times na nawawalan ka din ng mood, lalo na kapag overwork ka. Kasi sa amin talaga mag-asawa, to be honest, mga career-oriented kami, sobrang busy niya sa work, sobrang busy ko din sa work. And nangyayari talaga na kapag yung iniisip mo lagi trabaho, pagdating mo sa bahay, kapag quality time nyo na, minsan talagang wala talagang nangyayari kasi sobrang ka talaga, occupied ka sa work. It's the same thing din sa lalaki. Hindi naman every time talaga yan may gana Pero what if kung yun talaga yung quality time nyo, hindi naman pwedeng ipagpaliban yun kasi obligasyon nyo yun na mag-asawa. Curious ako doon sa mga feedback, siyempre sa mga comment, ano yung pinaka nakakatawang comment na natanggap ninyo? 15 minutes pa lang, ang tindig, tapos kawawa yung girlfriend ko. Nagre-reklamo na si misis, yung mga ganon Ay, siya. ganon? May mga ganon pong nakakatawang mga comments Meron pa po dati, dumating yung point na may nagvo-vlog din, may nagdi-discuss din po sa YouTube, yung mga ganon. Pero yung iba talaga nagfi-feedback po talaga sa amin, lalo na sa mga platforms. Ano na i-provide sa'yo ng product na yun? Natulungan po ako makapagpatayo ng resort. May resort ka? Meron po, sir, sa Isabela. Ilang hektarya yung resort mo? 5 hectares. Maganda pala negosyo yan. Ano pa? Nakapagpatayo din po ako ng bahay namin dun sa may resort tsaka mga sasakyan. Mga sasakyan, ilang sasakyan to? More than 5 po. And isa sa maganda na i-provide sa akin kasi sinusuportahan ako ng asawa ko. And then since na-realize ko na itong product na to, instead of him just helping me sa pagbebenta ng ganitong product, gusto ko magkaroon din siya ng business na align talaga sa gusto niya. Ano yung business niya? Na-immerse po kasi siya sa agriculture, sa mga gravel and sand. So right now, nasa quarry business po siya. And majority po talaga ng mga pinangbili namin ng mga backhoe, equipment, galing po sa kinita namin sa Brusco. Pero anyway, Boss Leanne, bago natin pag-usapan yung successful mo pa na business, bago natin ituloy yung kwentuhan, gusto ko muna malaman yung backstory ng buhay mo. Registered nurse po ako. I came from a broken family. At so, ang nagpalaki po talaga sa akin yung tita kong doktor na nasa US. And sinasabi niya sa akin, magiging successful ka pag nagpunta ka ng abroad. Kasi sa probinsya po ako lumaki and majority po of mga tao dun sa province namin, yung mga may malaking bahay, sa Ilocos po. Karamihan sa kanila, kapag nakakapagpatayo sila ng malaking bahay, nagiging successful, yung stories po nila, galing po talaga sila sa ibang bansa, mga OFW sila. Lumaki po ako na ganun po yung mindset. Pupunta ako ng abroad, dun ako yayaman. And then, parang na-supplement siya nung pinag-aral ako ng tita ko kasi sabi niya, mag-nurse ka. Kasi dito sa US, ganito yung sweldo mo, kinukupitan pa niya ako per hour, $50 daw, ganyan. Parang ini-instill nila na walang pagnenegosyo. Ako naman, nung nag-duty ako sa hospital, sabi ko parang sobrang dragging siya. Hindi ko siya kaya na pupunta ako sa hospital, mag-duty ako. Lalo dati sa Philippines kasi isang nurse, 10 pasyente yung hawak mo. So sabi ko parang hindi para sa akin to. Pero nung college pa lang ako, medyo may pagkanegosyante na ako kasi kapag uuwi ako ng probinsya, bibili ako ng mga damit sa Divisoria, ibibenta ko yung mga damit sa mga kaibigan ko. Diskarte. Tapos nung pagbalik naman, papunta ako Manila, ano yung goods namin doon? Like yung cornic, bagnet, longganisa. Nagtitake na ako ng orders niyan o baka gusto nyo magpasabay, order kayo ng mga ganito. Pero wala sa mindset ko na pag negosyo yun, parang gusto ko lang kumita ng extra. And then na-realize ko, yun pala talaga yung gusto ko, magnegosyo. Kasi I tried din to work sa mga corporate, nag-call center agent din po ako, naging medrep,
step until naging freelancer ako. Nung freelancer ako, doon ko na-practice paano i-manage yung sarili ko, paano i-manage yung time, paano disiplinahin yung sarili ko kasi wala na akong boss noon eh. And then, nung nakapangasawa nga ako, sabi niya, alam mo, huwag mo ilimit yung sarili mo na ikaw lang yung nagtatrabaho. Kailangan bumuo ka ng mga tao under you. Kumuha ka ng mga clients. So, doon po nag-start na parang nagnegosyo na ako. Yun po yung nag-start na yung mga sabon, hair grower, doon na po nag-start yung K-Gold Beauty. So doon na nag-start yung company. Apo, doon na po nag-start yung company. Ang bilis mo kwento, Leanne, pero parang it seems that wala kang drama sa buhay. Bakit importante sa buhay yun? Marami po akong drama sa buhay, pero yun po talaga yung pinanghuhugutan ko. Kasi yung drama, kailangan mo po siyang i-overcome before ka talagang mag-business. Kung doon ako magpo-focus sa mga drama ko sa buhay, sa mga problema ko, madede-focus po ako doon sa goal ko. Marami kasing tao dyan na na-stuck. Pinanindigan nila na gano'n na lang din sila. Paano ba yung karamihan ng tao na magiging kagaya mo na makakatakas doon sa trauma na inabot nila sa buhay? Very important kung ano yung mga kinukonsume mo sa buhay. Hindi lang yun yung pagkain, kundi yung mga pinapanood mo. Katulad ng mga podcast mo po, boss, napaka-importante nun kasi kapag nanonood po ako ng mga podcast nyo, yung mga coach, dun po ako para nagkakaroon ng motivation or ng lakas ng loob na, eto nga may mga story sila sa buhay, pero hindi sila nag-focus na puro blame na lang na, kasi nung bata ako, ganito ako. Paano ba talaga magtagumpay sa buhay? Kasi ang isa sa pinaka naging matagumpay ka is sa negosyong ikinahihiya ng marami. Bakit kailangan sa buhay na sobrang kapal ng mukha mo or matigas ang loob mo? Bakit importante ito sa success? Kasi kung mahina yung loob mo, nahihiya ka, wala kang kapal ng muka, lalamunin ka niyan eh. Unlike kapag ginawa mo yung mga bagay na hindi ginagawa ng mga ordinaryo, dun ka talaga mag-i-stand out. Exactly. Kasi ikinahihiya yan eh, na ibenta ng marami. Ikaw nandito, kausap kita, pinagmamalaki mo na ang negosyo mo ay pampatigas ng ari. Solusyon sa mga lalaking namomroblema. At ito ang nagbigay sa'yo ng fortune. Ano ang gusto mong sabihin sa mga kababaihan ngayon na takot na mag-umpisa ng kahit na anong business? Tingin mo, hindi mo kaya kasi babae ka lang. Diyan ka nagkakamali kasi right now, nandito na tayo sa era na hindi na Maria Clara ang ating dapat na iniidolo, kundi Gabriela silang. Dapat hindi tayo nakabase lang sa kakayanan ng lalaki. Tayong mga babae, meron tayong capabilities, capable tayo. Actually, hindi lang po ako yung naging successful na business owners. Ang dami-dami na po ngayon. It's only evidence na tayong mga babae, kayang-kaya din natin gawin yung mga ginagawa ng mga lalaki. And of course, as a mother, ano ang payo mo sa mga magulang na nakakapanood ng video na to? Very important na aralin natin paano maging mabuting magulang. Hindi porket kung ano yung nakagisnan mo, yun na yung right. Pero kung nandun ka sa maayos na, pinalaki ka ng maayos na magulang, ang ganda na example mo. Pero kung just like me na lumaki ka sa place or family na broken, binubugbog, hindi mo kailangan ipasa yan sa magiging anak mo. And also, sa mga balak pa maging magulang, ayusin nyo muna yung sarili nyo. Make sure na buo muna kayo kasi ang hirap magkaanak kapag yung trauma mo, yung drama mo, ipapasa mo sa magiging anak mo. Bakit importante ang forgiveness kung gusto mo maging magtagumpay sa buhay? Ang forgiveness ang makakapagbigay sa iyo ng gaan ng loob. Kasi hanggat meron kang bigat, meron kang galit dyan sa puso mo, ang nangyayari, kinukonsume ka niyan, mas lalong hindi ka makakapag-focus and at the same time, lagi kang stress, araw-araw galit. Isa yan sa sagabal sa pag-unlad sa buhay. Miss Leanne, grabe, sobrang dami kong natutunan, dami kong napulot. And now is your time. Baka pwede ka magbigay ng opportunity sa ating mga viewers. Open po kami sa distributorship or reseller ng Brusco Performax. So, ang dami na po naming resellers and sa mga magiging resellers namin ay may kasama na itong e-commerce mentorship. Very proud ako kasi sa mga resellers namin na nauna, ito po talaga yung naging daan kung bakit sila nagkaroon ng mga sasakyan, ng bahay. Some of them, mga estudyante pa, pero hindi naman kinahiyang ibenta to kasi alam nila na isa ito sa needs, lalong-lalo sa mga kalalakihan. And ang product na to, hindi lang dahil about sex, it's actually a transformational product na talagang tutulong sa confidence ng lalaki. Kasi dito sa Brusco Performax, hindi lang kami nagbebenta ng basta-bastang product. Ang talagang gusto namin mangyari, magkaroon ng kumpiyansa sa sarili yung mga kalalakihan. Kasi naniniwala kami na kapag confident yung lalaki, mas lalo siyang makakapag-provide sa family. And of course, mas lalong maganda yung samahan nyo. Happy marriage equals happy life. And kapag yung happy family kayo, mas makakapag-alaga
mag-alaga kayo ng mga anak nyo ng maayos. Pwede po nyong i-search sa mga platforms like TikTok, Lazada, Shopee, yung Brusco Performax, Coffee, or yung mga delay spray natin. And kung interested po kayo maging distributor nito, go ahead and message me sa Facebook page ko, Lian De La Cruz. How about TikTok? K-Gold Beauty and 24K Essentials. So kapag sinearch nyo po yung Brusco Performax, pwede rin po kayo doon mag-inquire. I also have TikTok account. Marami pong nagsasign up doon to become reseller. Pwede nyo po akong i-message Lian De La Cruz. Shopee, Lazada, Gentleman Street po, nandun po lahat ng mga male enhancer products namin. So sa lahat ng mga gusto maging distributors, you can call 0917-192-8015. Ayan, so maraming salamat and God bless sa inyo lahat.